Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Bago pa man ako natutong magmahal, ay pinaghandaan ko ang araw na ito, ang ikasal sa anak ng demonyo at maging ina ng kanyang mga anak. Lumabas si Magda ng ospital. Napahinga siya ng malalim habang hawak niya ang resulta, habang nanginginig ang kamay. May mga luha sa kanyang mata. Hindi malaman kung masaya ba siya o malungkot na mga oras na iyon. Miss Cruz, buntis po kayo. Muli na namang pumantig sa isip niya ang mga salitang binitawan ng doktor habang hawak niya ang resulta. 3 buwan ang nakaraan, pinakasalan niya si Joselito Jimenez. Siya lang naman ang nag-iisang young master ng isang prestihiyosong pamilya na kinaiinggitan ng lahat sa lugar ng Simirara sa Visayas. Sa araw ng kanilang kasal, bawat babae sa lugar nila ay napuno ng inggit kay Magda. Sa araw ng kanilang kasal, bawat babae sa lugar nila ay napuno ng inggit kay Magda. Inisip rin niya noon na siya ang pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Dahil perpekto at mayaman ang lalaking kanyang pakakasalan. Sobrang saya ni Magda kahit walang kasiguruhan ang buhay na sa kanya ay naghihintay. Simula nang makilala niya si Joselito, noong 11 taong gulang pa lang siya, may isang binhi na ang naitanim sa kanyang puso tungkol sa pagkatao ng lalaki. Siya yung lalaking pangarap ko at gusto kong makasama kahit na alam kong imposible pa ang lahat. Dilingid sa kaalaman ko na ang kapatid ko na si Maria ang babaeng labis niyang hinayaan. Pero di ako makakapayag doon. Ako ang unang nakilala ni Joselito, kaya ako ang dapat niyang mahalin at magustuhan. Upang umabot sa level ni Joselito at upang makuha ang atensyon nito, ginawa niya ang lahat para maiayos ang sarili sa nakalipas na 14 na taon. Yung mapaibig siya ang tanging hangad ko noong mga panahon na iyon. Lagi niyang dama na tila ba galing sila sa magkaibang mundo at malaking layo ng pamumuhay. Para siyang isang nagwawalang bata na lumaki sa bundok. Paano naman siya magkakaroon ng isang relasyon sa lalaking gaya niya? At paano niya mapapaibig ang lalaking hangad ng halos lahat ng babae na makita at makilala niya? Subalit, hindi pala siya nakakasiguro na pinagpala siya ng Diyos o kung niloloko ba siya ng pagkakataon. Ilang buwan ang lumipas, pumunta siya sa birthday party ng isang kaibigan. Inalam ko ang bawat detalye ng maaaring maganap sa birthday party. At dito ako bumuo ng plano. Maraming bisita. May mga nagkakasayahan at nagiinuman, ang ilan naman ay nagkwekwentuhan at nagkakainan. Habang ako ay nakatitig lamang sa mukha ni Joselito, habang hinihintay ang pagkakataong mawala ito sa sarili dahil sa impluwensya ng alak na noon ay hawak nito at iniinom. Bago maghating gabi, ay sinamantala ko ang pagkakataon na wala na siya sa maayos na isipan. Sa loob ng isang silidroon ay sinamahan ko siya. Tinabihan ko siya at doon na naganap ang plano. Sumunod na umaga, bahagyang sumisikat na ang araw nang magising siya. Laking gulat niya nang nakita niya na isang babae ang katabi niya. Di siya makapaniwala sa kanyang nakita. Talagang nakuha pa ng pulang mantsa ang atensyon niya. Tila ba paliwanag na nito ang nangyari sa kanila ni Joselito sa nagdaang gabi. Sa kanyang pagkagulat ay napatulala na lamang siya. Bago pa man niya maunawaan ang sitwasyon, may isang katok ang narinig niya sa pinto na siyang sinundan ng maraming reporters ang sa kanya ay nag-aabang. Hindi sila makapaghintay na isulat ang balitang may kaulayo na misteryosong babae si Joselito. Ang Jimenez ang pinakakilalang pamilya sa lugar.
Marangal sila, kapita-pitagan, at may pampanulatang reputasyon. Tradisyonal ang kanilang old master, kaya matapos malaman ang nangyari sa kanila, agad nilang inanunsyo ang kasal ni Joselito at Magda. Tila ba isa itong panaginip kay Magda, subalit hindi ito isang magandang panaginip para sa kanya at para sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Hindi siya mahal ni Joselito at kahit kailan, di siya mamahalin ng lalaki. Sa halip, galit na galit ito sa kanya. Ayaw nito sa kanya. Ayaw nito ang presensya niya, lalo't siya ang dahilan para mabigo ito sa kanyang mahal, si Maria. Sinasabi ring si Maria ay kapatid ni Magda. Kasing ganda at kasing misteryoso niya. Ganoon pa man, kinuha ni Magda ang lahat ng lakas ng loob para tawagan si Joselito at maghulog ito sa kanya ng maitim na bitag. Hindi siya nagulat pa. Ibinaba nito ang tawag. Ganoon din, nag-send na lamang siya ng isang mensahe para sabihing may mahalagang bagay siyang ipapaalam at umasa siyang makakauwi ito sa gabing iyon. 3 buwan na silang naikasal, subalit hindi pa ito umuuwi at tila ayaw makita mukha ng babae. Laging mag-isa si Magda sa kwarto at alam din naman niya kung saan ito lumalagi sa gabi. Wala siyang magawa rito. Naiiwan siyang naghihintay at umaasa na lamang sa kaunting atensyon mula sa lalaki. Hindi sinasagot ni Joselito ang lahat ng tawag niya at kahit na rin ang mga text. Kaya nanlamig na lamang ang puso ni Magda para rito. Habang tumatagal, alam niyang hindi makakauwi si Joselito dahil marami naman itong palaging dahilan. Mga dahilan na madalas ay di na rin nauunawaan ni Magda. Dahil dyan, naligo na lamang siya at magpapahinga na sana nang biglang nagbukas ng malakas ang pintuan. Wala na naman talaga siyang ibang inaasahan bukod sa pagdating ni Joselito ng gabing iyon. Akmang nakahiga na siya ng mga oras na iyon. Naalarma siya at inangat niya ang kanyang ulo nang makita ang gwapo nitong mukha. Nagsisimula na namang tumibok ng mabilis ang kanyang puso sa lalaking nakita. Sa pagtitig niya sa lalaki, ay biglang nagulantang siya sa susunod na mga pangyayari. Marahang nagsalita si Magda. "Joselito, nandito ka na pala." Maingat nitong tinawag ang kanyang pangalan. Mayroong maliit na ngiti sa malinis niyang mukha na di niya karaniwang nakikita. Parang may pagnanasa rin na nakikita at makasama siya ngayong gabi. Ganoon pa man, nang lapitan niya ito, hinawakan siya ng mahigpit ng lalaki at malakas na itinumba sa kama. Nagsimulang maglaro ang mga alaala ni Magda sa tuwing kasiping ang lalaki. Gusto man niyang tumanggi sa lalaki, wala naman siyang nagawa kundi ipaubaya ang sarili sa pagkakataong iyon. Pero mayroong di maunawaan si Magda sa mga pangyayari. Nag-iwan ng bakas ang mga daliri nito sa kanyang mukha nang mapwersa nitong hawakan ng bibig niya. Puno ng kalasingan at galit ang mga mata nito. "Magda, gustong-gusto mo ba talaga ako? Lahat kaya mong gawin, mapasuyo lang ako. Sa puntong gagapangin mo pa ako sa kama at nanloloko ka pa, ha?" Malindugma ng boses nito, may bakas pa rin ng pagkutsa at galit. Namutla si Magda nang tingnan ang lalaking minamahal niya sa loob ng ilang taon at nanakit ang puso niya at sanhi ng pagbigat ng kanyang damdamin. "Joselito, hindi mo ko nauunawaan." "Hindi nauunawaan? Huwag mo akong lokohin. Di ka manhid para di mo maunawaan ang lahat." Tiningnan siya nito ng may pagkamuhi at saka tumawa ng malalim. "Pinapahanga mo ako, Magda. Bakit ka pa ba nagpapanggap? Ano ba talaga ang pagkataong mayroon ka at nagawa mong paglaruan ng lahat-lahat ng nangyayari?" Naiwang tanong ng lalaki para kay Magda. Pagmamahal ang nag-udyo kay Magda upang sapitin ang ganitong kalagayan. Ngunit hanggang kailan niya kakayanin ang sitwasyon na mayroon sa pagitan nila ni Magda at Joselito. Matapos nitong sabihin, biglang tumulo ang luha ng mata ng babae. Matapos niya itong sabihin, biglang tumulo ang luha sa mata ng babae. Kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw, nagising si Magda mula sa kanyang tulog. Tila napahimbing ang pagkakatulog. Mumukat-mukat pa siya
at tila nasisilaw sa sinag ng araw, kaya't bago pa man siya magising ng buo, isang kahon ng contraceptive pills ang ibinato sa kanya ng lalaking nakatayo sa harapan niya. "Inumin mo to." Malakas at matapang na boses ang nagmula sa bibig ng lalaking nasa harap niya. Bahagyang iniangat ni Magda ang kanyang ulo at nakita niyang bihis si Joselito. Malamig at eleganteng tingnan, ibang-iba sa nag-aapoy ng mga tingin at galit nito sa kanya noong nakaraang gabing tumabi ito sa kanya. Maya-maya pa ay hinawakang marahan ni Magda ang kahon ng pills sa kama. Nang tingnan niya ang kahon ng contraceptive pills, nanginig ang puso ni Magda. Alam niya sa sarili niya na buntis na siya at makakasama sa bata kung iinumin niya pa ito. Pero hindi niya maipagtapat ang totoo kay Joselito. Kung iinumin naman niya, ay labis siyang natatakot na baka maging sanhi ito ng di magandang resulta ng batang kanyang dinadala. Ilang saglit pa, ay batid ni Magda na nakatitig sa kanya si Joselito. Biglang sabing, "Bakit ayaw mong inumin? Gusto mo bang ipakain ko pa sa'yo?" Malakas ang sigaw niya at talagang sobrang nakakatakot. Lalong hindi makapagdesisyon si Magda ng mga sandaling iyon. Malaki na rin ang takot niya sa lalaking ito, pero nag-aalala rin siya sa batang nasa sinapupunan niya. Nang makita ni Joselito na hindi kumikilos si Magda, kita sa kanya ang pagkainis rito. Makailang saglit ay muli itong nagsalita. "Magda, sinasabihan na kita. Huwag mong subukan na dalhin ang anak ko. Wala kang hiya. Kakagatin mo pa ang kamay na nagpapakain sa'yo. Hindi ka nababagay maging ina ng anak ko." Pagkarinig nito ay parang kidlat na tumusok ang mga salitang ito sa puso ni Magda. Ganoon ba talaga kalaki ang galit ni Joselito sa kanya? Naisip ni Magda, pero wala siyang maibukang salita para sa lalaki. Gusto niyang lumaban at magsalita man lamang, pero wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Tag-init na, pero ramdam na ramdam ni Magda ang malamig na simoy ng hangin sa puso niya. Lalo na sa tuwing ituturing siyang basahan ng lalaking nakasiping naman niya sa kama. Sa pagbubuntis niya, ay umaasa siyang magbabago ang lahat. Akala niya ang bata ang magiging dahilan para umayos ang relasyon nila, pero ang bagay na ito ay tila malabong mangyari. Dahil sa mga nangyayari at pakikitungo sa kanya ni Joselito, ay unti-unti na siyang nauubusan ng lakas ng loob. Akala niya ay masasabi niya ang totoo niyang kalagayan sa lalaki, pero ngayon, wala na siyang pagkakataong sabihin sa lalaki na buntis siya, na dinadala niya ang anak ni Joselito. Dahil matalim ang mga tingin ng lalaki sa kanya at maigting na pagbabantay sa kilos na gagawin niya, ay pagkukunwari ang kanyang naisipang gawin para wag nang lumala ang sitwasyon at mag-alap ang galit ng lalaki sa kanya. Ngunit tama kaya ang desisyon niyang ito? Kaya naman, sa ilalim ng malamig at mapagmatsyag nitong tingin ng lalaki sa kanyang harapan, wala na siyang magawa. Kumuha siya ng isang pills at nagpanggap na nilunok ito. Sa totoo lang, tinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila. Halos tumulo ang luha niya sa mga oras na ito. Ayaw ni Magda na magsinungaling, pero napipilitan siyang gawin ito dahil natatakot siyang malaman ni Joselito. Subalit sa parehong pagkakataon, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Ramdam ni Joselito na parang may emergency. Tiningnan ni Joselito ang caller ID nito at agad na sinagot ang tawag. Sabay kumunot ang mga kilay nito. Halatang may magandang balita ang narinig mula sa kabilang linya. "Ano? Sinubukang patayin ni Melba ang sarili niya? Papunta na ako. Hintayin niyo ako." Natatarantang wika ni Joselito. Nagulantang si Magda sa balitang narinig mula sa usapang ito. Sinubukang patayin ni Melba ang sarili niya? Bakit? Tanong ni Magda nang may pag-aalala. Mabilis na kumilos si Magda ng mga sandaling iyon. Hindi niya pinansin ang sakit ng katawan at agad na naglinis ng itsura niya. Sunod naglagay siya ng kahit anong damit at pinaandar na ni Joselito ang sasakyan at paalis na sana. Subalit biglang nagbukas ang passenger seat at akmang papasok si Magda roon. Biglang nagsalita si Joselito. "Ialis mo ang madumi mong kamay. Sinong nagsabing umupo ka sa kotse ko?" Wika nito na may matalim na tingin sa babae. Ang malamig at walang pusong mga salita ng lalaki
ang naging dahilan para tanggalin niya agad ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa may pintuan. Labis na naramdaman ni Magda ang baba ng tingin sa kanya ng lalaki. Ang pagtingin nito sa kanya ay kasing baba ng siyang dumi sa tuwing tinitingnan siya ni Joselito ng mata sa mata. Di ko napigilan ang sarili ko at nagsalita ako ng bahagya. Joselito, nag-aalala ako kay Melba, kaya sasamahan kita. Isama mo ako papunta sa kanya. Wika nito. Malakas na halakhak ang ibinato sa kanya ng lalaki na nasa harapan niya. Nagpapatawa ka ba? Nag-aalala ka? Hindi ba ikaw ang pinakamasaya kapag namatay na si Melba? Ang wika ni Joselito. Tiningnan siya nito ng malamig at may muhi sa mga mata at labi. Di nagtagal at di pa man nakakasakay si Magda ay mabilis na isinunod at inapakan na niya ang gas. Sabay alis at tuluyang iniwan na nakatulala si Magda sa may gilid ng daan. Nakakapanghinang pangyayari ito para kay Magda. Hindi na niya alam ang gagawin niya sa lalaking iyon. Namuti ang mukha ni Magda matapos tumayo ng ilang segundo. Nagtawag siya ng isang kotse at sinundan si Joselito upang makarating sa kinaroroonan ni Melba. Pagkakita sa sasakyang paparating ay mabilis na sumakay si Magda upang malaman ang kalagayan ni Melba. Sa Batangas Medical Hospital, sinundan ni Magda si Joselito sa isang kwarto kung saan naroroon si Melba. Sa pagsilip ni Magda ay nakita niyang lalaki na sobra ang pag-aalala sa babaeng nakahiga sa kama. Sa loob noon, pinanood niya ang may pag-aalala na lumapit si Joselito sa may kama. Sa pagkakataong ito, nakahiga si Melba habang namumutla. Basa ang mga mata nito, tila ba masama ang loob at may mabigat na dinadala. Kitang-kita ni Magda ang bawat pangyayaring ito. Nagpapasalamat naman si Magda dahil nasaksihan niya at maayos naman ang lagay ni Melba. Mabuti na lang at malayo siya sa disgrasya. Nakahinga si Magda ng pagkakataong ito. Nang makita ni Melba si Joselito, bumagsak ang mukha nito. Niyakap niya ang lalaki na tila ba pagod na siya. Kitang-kita ang lungkot ng mukha nito sa pagkakakita sa lalaki. Joselito, marahang boses ang narinig mula kay Melba. Tinawag niya ng matamis ang pangalan nito habang sinasabi ang lahat ng kanyang problema at umiiyak. Sa mga mata ni Magda, bagay na bagay sina Joselito at Melba. Kita naman na talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Habang siya ay isang extra lang sa buhay ng lalaking ito. Nasa labas ang kwento nila, kontrabida sa buhay ng dalawang pusong ito. Pinigilan ni Magda ang lungkot sa puso niya at naglakad papunta roon upang lumapit sa dalawa. Di pa natatapos si Magda, malakas sa boses ang narinig niya mula kay Joselito. Magda, ingrata kang babae ka. Talagang nagpunta ka pa dito para makita si Melba? Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ilang saglit pa, nang papalapit na sana si Magda, isang galit na boses ang narinig sa likod niya. Pamilyar ang boses na ito. Ito ang nanay ni Melba, si Rosa. Bahagyang napatigil si Magda. Agad na lumingon si Magda at nakatanggap siya ng isang malakas na sampal. Ganoon din, nanlabo ang kanyang paningin sa lakas nito. Sobrang sakit ng sampal na iyon. Sobrang liit na ng tingin ni Magda sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Ang tigas din talaga ng mukha mo, no? Hindi naman nagsalita si Magda habang nakayuko at nahihiya sa mga pangyayari. Nagkamali nga yata siya ng desisyon na puntahan si Melba roon. Maya-maya pa ay, isa kang walang hiyang pokwok. Inampon ka namin, pinakain, dinamitan, at sa huli, talagang ninakaw mo pa ang kasintahan ni Melba. Sa isang bigla, binanggit na naman ni Rosa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Joselito, 3 buwan ang nakakalipas. Subalit hindi ito pinlano ni Magda. Gustong magpaliwanag ni Magda pero nakatanggap na naman siya ng isang malakas na sampal sa kabilang mukha. Hindi niya nagawang magsalita man lamang dahil alam niya sa sarili niya na may kamalian siyang nagawa sa mga taong ito. Nagsimula ng dumugo ang gilid ng kanyang labi. Dagdag pa roon, tila ba nahihilo na siya at halos na matumba. Sunod, si Julio ang kanyang ama ay sinigawan siya sa tainga. Parang nabingi siya sa lakas nito.
Magda, simula sa araw na ito, hindi ka na isang krus. Wala kaming anak na kagaya mo. Walang hiya at gagawin ng lahat para makuha ang gusto. Matapos sabihin iyan, sinipa nito si Magda palabas ng kwartong iyon. Lahat sila ay nag-aapoy ang galit kay Magda, pero wala namang magawa si Magda ng mga sandaling iyon. Matapos ang matinding sipa at sampal na natanggap ni Magda, ay tila di pa dito natatapos ang lahat. Natumba si Magda sa lapag matapos sipain. Pinoprotektahan niya ang kanyang tiyan nang hindi namamalayan. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sinampal ulit siya ni Julio sa ulo. Parang tinatrato siyang hayop at maduming babae ng mga taong ito noong mga oras na iyon. Ikaw na hayop ka. Bakit naman papatayin ni Melba ang sarili niya para sa isang kagaya mo? Ikaw ang dapat mamatay. Habang nagngingit-ngit ang ngipin, binitawan ni Julio ang mga salitang ito. Talagang sagad sa buto ang galit niya kay Magda dahil sa nangyari kina Joselito at Melba. Papa, ayos lang po. Hindi talaga ako itinadhana kay Joselito at tanggap ko na iyon. Wika ni Melba habang gumigilid ang luha sa mga mata nito. Hindi ko po sinisisi si Magda nang dahil sa mga nangyari. Rinig ang mahinang iyak ni Melba mula sa kabilang dulo ng kwartong iyon. Dumudugo ang gilid ng labi ni Magda, ngunit di pa rin siya nagdesisyong umalis sa lugar na iyon. Kahit pumapantig ang ulo niya mula sa sakit. Tiniis niya ang lahat ng ito at iniangat ang ulo. Bilang resulta, nakita niyang nakasandal si Melba sa dibdib ni Joselito. Ganoon din, naramdaman niyang namumuo ang luha sa mga mata niya. Hinagka ni Joselito ang umiiyak na si Melba. Puno ito ng lambing. Tila ba pinoprotektahan niya ito? Bagay na kahit kailan ay di nagawa ng lalaki sa kanya. Nakakatuwa ang eksenang ito. Subalit masakit ito sa puso ni Magda. Kung hindi iyon nangyari, si Melba dapat ang magiging asawa ni Joselito at hindi ang isang kagaya niyang ampon at nakikitira sa bahay ng iba. Napakalupit ng kapalarang ito ni Magda. Kahit hindi naman niya pinlano ang lahat, sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng matinding inis sa sarili. Narurumi siya sa kanyang sarili dahil sa mga nagawa at pangyayari sa buhay niya. Melba, talagang tinutulungan mo pa ang walang kwentang iyan. Kung hindi niya ginawa ang patibong na ito, Mrs. Reyes ka na dapat ngayon. Hindi ka malungkot sa puntong papatayin mo na ang sarili mo dahil di mo makapiling sa Joselito? Masyado kang mabait sa pagtulong mo sa kanya. Nagagalit na sabi ni Julio para sa anak niya. Pa, tama na. Bumuntong hininga si Melba at tiningnan si Magda na puno ng sakit ang mga mata. Magda, kung gusto mo talaga si Joselito, sinabihan mo na lang sana ako. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Bakit mo ba yun ginawa? Nadismaya ako. Wika ni Melba sa kapatid. Melba, hindi ko. Sino ka para sabihin hindi ikaw yon? Galit na talaga si Julio. Ang tigas pa rin ng ulo mo ha. Wala kang kwentang hayop ka. Sige, ako na lang ang papatay sa'yo. Binuhat ni Julio ang upuan sa kwarto, akmang ibabato iyon kay Magda pagkatapos iyon sabihin. Sa kabilang banda, nanginginig sa takot si Magda at agad niyang tinakpan ang kanyang tiyan. Bakit andito ka pa? Gusto mo bang mamatay? Malamig na sabi ni Joselito kay Magda. Natigil si Julio sa ere habang hawak ang upuan. Nanginginig na si Magda at agad na tumayo mula sa lapag na kinauupuan. Para sa kanyang anak na hindi pa lumalabas sa mundong ito, agad siyang tumakbo sa takot at pangamba na mapahamak ang bata sa kanyang sinapupunan. Ibinaba niya ang kanyang ulo mula sa mga manonood at sa mga taong kinukutya siya. Tinakpan na lang rin niya ang namamagang mukha at tumakbo habang iika-ika ang lakad. At halatang may sakit na dinadala dahil sa tinamong sampal at sipa. Nang makaabot na siya sa labasan,
Napansin niyang wala ang cellphone niya, kaya kinailangan niyang bumalik at hanapin ito. Nang maabot na niya ang elevator, biglang nagbukas ito at nakita niyang palabas doon si Joselito. Nakatayo lamang ito ng tuwid at walang takot. Ang kanyang gwapong mukha ang dahilan para mangibabaw siya sa lahat ng taong kasabay niya roon. Subalit, nagtaka si Magda kung bakit agad ito umalis. Hindi ba dapat magtatagal siya muna kasama si Melba? Hindi na siya nag-isip pa. Ibinaba na lang niya ang ulo at naglakad papunta sa elevator para makabalik sa kwarto at mahanap ang kanyang cellphone. Para siyang isang nahihiyang magnanakaw, nagtungo siya sa pinto ni Melba at kinuha niya ang kanyang cellphone sa gilid ng dingding. Gusto nang umalis ni Magda nang kunin niya ang kanyang cellphone. Subalit sa pagkakataong iyon, yumuko siya. Narinig niya ang masiglang tawa ni Melba sa loob ng kwartong iyon. Ang saya ko talaga nang makita kong nabugbog ang ignoranteng iyon. Hindi niya na maiangat ang ulo niya. Wika ni Melba. Ignorante? Hindi makapaniwala si Magda. Siya ba ang tinutukoy nito? Kung hindi ako nagkakamali ng pinuntahang kwarto noon, ako sana ang kasama ni Joselito sa gabing iyon. Paano ko naman hahayaan ang ignoranteng iyon ang magkaroon ng benepisyo rito? Galit na galit ako sa tuwing iniisip ko na nadumihan na niya ang pagkatao ni Joselito. Pagkatapos iyan sabihin ni Melba, namutla ang mukha ni Magda. Nanigas siya at tila ba nahirapang huminga sa katotohanang tumambad sa kanya. Nagsimula nang lumitaw ang katotohanan, subalit wala siyang lakas para paniwalaan ito. Labis ang pagkabigla niya sa katotohanang tumambad sa kanya noong mga oras na iyon. Hindi makilala ni Magda kung sino ang babaeng kausap ni Melba habang nilalait siya ng sobra-sobra. Simula noong makapasok siya sa Reyes family at makilala si Melba, inisip niyang isa itong dalagang mabait, mapagpakumbaba, elegante at mahinahon. Subalit sa ngayon, nag-iba na ang lahat-lahat. Galit na galit ako. Nagsayang pa ako ng oras para bumuo ng isang plano at para painumin si Joselito ng inuming may droga. Nagpatawag pa nga ako ng mga reporters para may ebidensya na kasama ko si Joselito ng gabing iyon para pumayag na rin ang Old Man Reyes na ikasal ako sa kanila. Sino naman ang mag-aakalang maling room number na napuntahan ko at iba pala ang kasama ko sa gabing iyon? Talagang aksidente pang sinuwerte ang si Magda. Ito pala ang katotohanan. Ito ang totoong mukha ng isang mabuting kapatid na kunwaring humihingi ng awa para sa kanya, ilang minuto lang ang nakaraan. Napakasinungaling. Isa pala siyang plastik at manggagamit. Sayang ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Magda nung mga oras na iyon. Talagang mababaliw siya sa mga narinig niyang katotohanan. Ito ang babaeng pinakamamahal niya at pinakamabuti sa mata ni Joselito ay isa palang demonyo at mapagkunwari. Malambing ito at madaling makausap sa mata ng lahat, pero pagpapanggap lamang pala ang lahat. Bukod pa roon, mataas talaga ang pagtingin niya rito dati. Biglang nasabi ko lang sa sarili ko, tanga ka rin. Bakit nagkamali ka ng pasok ng kwarto? Nagreklamo pa si Rosa, ang nanay ni Melba. Gusto kong maging mas masaya, kaya ininom ko na rin ang droga. Hindi ko naman akalaing epektibo pala talaga. Naiinis na sagot ni Melba. Anong susunod nating gawin? Ayoko manatili siya sa posisyon bilang isang Reyes. Kahit isang segundo lang. Akin si Joselito. Simple lang naman. Kita mo naman ang pag-aalala ni Joselito sa'yo ngayon. Sabihin mo lang ang isang salita. Hiwalayan niya ang hayop na yun. Kampanteng sagot ni Julio. Nagsimulang tumawa si Rosa. Tama ang papa mo. Napilit lang naman ni Joselito ang matandang iyon, ikaw talaga ang mahal niya. Kahit anong sabihin mo, sa'yo ang posisyon ng Mrs. Reyes. Napasingal si Melba. Sino bang walang kwentang yun? Ang kapal naman ng mukha niyang labanan ako para kay Joselito. Kung hindi lang naman nagmatch ang bone marrow namin, hindi naman siya makakatapak sa bahay natin.
Alam mo ba kung ano pang nandidiri sa tuwing tinatawag ko siyang kapatid? Nang marinig ang mga salita ni Melba, biglang naramdaman ni Magda na nandilim ang kanyang paningin. Tila ba may gumagapang na lamig sa paanan niya at tuluyan ang mawawalan ng malay ng mga sandaling iyon. Hindi siya inampun ng krus para sa ikabubuti niya, kundi dahil kailangan ni Melba ang bone marrow niya. Sa nakalipas na 5 taon, tinatawag siya ni Melba na kapatid bilang isang pagpapanggap lamang. Di pa sila nagpapasalamat at malaking tulong ang nagawa ni Magda para dugtungan ang buhay ni Melba. Sa tuwing wala siya, walang halaga si Magda sa kanilang lahat, kaya isang basura ang tingin nila sa babaeng ito. Isang malaking biro ba talaga ang lahat? Nasusuka si Magda bigla. Tila ba hindi niya mawari ang pangit na katotohanan na sumasambulat sa kanya ng mga sandaling iyon. Nakakainis nga eh. Sinadya ko pa naman itong peking pagpapakamatay para iwan ni Joselito ang babaeng yun. Subalit bago pa siya makausap, kailangan na niyang umalis para sa isang emergency meeting. Nagreklamo si Melba. Gawa-gawa lang rin pala ang pagpapakamatay na ito. Isang eksena lang ni Melba para iwan siya ni Joselito sa bahay at puntahan ng kunwaring naghihirap at nanghihirapang si Melba. Naisip ni Magda na kalokohan lang ang lahat. Paano ang isang matalinong lalaking gaya ni Joselito ay nagkagusto kay Melba na isang manloloko? Melba, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si Joselito mamaya at sasabihin kong nanggulo na naman siya rito. Dahil doon, gusto mo nang magpakamatay at kakainin ka ng emosyon mo. Sigurado akong papayag siya na mag-divorce kapag nangyari yun. Wika ni Rose. Rinig ang plano ni Rose mula sa loob at mukhang masaya rin dito si Melba sa planong iyon. Ang galing mo talaga, ma. Gawin na natin yan. Agad-agad tiyak maniniwala naman sa atin si Joselito at ang babaeng basura na yun ay maiiwang umaasa na lamang. Ang huling tulo ng pagmamahal ni Magda para sa kanila ay nawala ng isang kurap ng mata. Tumawa siya ng mahina at naglakad papunta sa pinto, sabay sabi ng walang alangan. Naniniwala rin akong hanggat buhay pa ako, ang posisyon ng Mrs. Reyes ay hindi mapupunta sa iyo, Melba. Sa isip ni Magda, ay kailangan din niyang lumaban matapos malaman ang katotohanan sa likod na mapagpanggap ng pamilyang kinagisnan. Walang kamalay-malay ang pamilya Cruz na nalaman na ni Magda ang buong katotohanan sa mga plano nila. Biglang lumabas ito at nagpakita sa tatlong nag-uusap sa loob ng kwarto. Hindi nila inaasahang magpapakita si Magda para sabihin ang mga bagay na iyon. Nanigas ang tatlong tao sa kwarto. Matapos ang ilang segundo, agad na nagbago ang mukha ni Melba. Ang madalas nitong banayad at kalmadong ekspresyon ay nawala. Sa kabilang banda, nagmukha itong masama. Magda, bakit andito ka pa? Namumula ang mga mata ni Magda. Tumawa siya ng pakutya at sinabing, hindi ba ito ang oras para sumama ako sa planong ginagawa niyo? Wika nito. Napagtanto ni Melba kung ano nangyari at lumulubog ang kanyang mukha. Sino ka para makinig sa usapan namin? Sabi ni Magda. Oo, narinig ko. Kung hindi ko narinig ang sinabi mo, hindi ko sana malalaman na ang mabuti ko palang kapatid ay walang hiya at isang peke. Sigaw ni Magda na may galit sa loob. Sino ka para tawagin si Melba ng ganyan? Maldita ka. Naghuhukay ka lang ng sarili mong libingan. Galit na inangat ni Rosa ang kanyang kamay, sasampalin na sana niya si Magda. Ma, bakit ba kayo nagagalit sa ignoranteng ito na walang magulang? Napasinghal si Melba at saka sumulyap kay Magda. Kalmado ang itsura nito. Mahal kong kapatid, para sa relasyon na mayroon tayo, mas magandang pumayag ka na mag-divorce kayo ni Joselito. Natatakot akong hindi mo kayanin ang mga kapalit sakaling hindi ka pumayag. Hindi na pepekiin ni Magda ang kanilang relasyon na dati niyang pinapakaingatan. Matapos ang lahat, isang malaking pagpapanggap lang naman palang mga ito. Kaya nasabi nito na tigil-tigilan na ni Melba ang pagiging bait-baitan nito. Tiningnan ni Magda si Melba at mas kalmado pa ito sa kanya. Kung magmamakaawa ka sa akin ngayon, baka pwede ko pang pag-isipan. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Melba at sa kanya tiningnan si Magda para bang nababaliw na ito. Maldita ka? Sira ulo ka ba? Napabulaslas na galit si Rosa.
Tawa ng tawa si Magda matapos makita ang mukha ng mag-ina. Oo, sira ulo ako. Kaya gagawin ko ang lahat para mapunta sa akin si Joselito. Pati na rin ang posisyon ng pagiging Mrs. Reyes. Magda, huwag kang maging walang hiya. Galit na galit si Melba. Hindi ko hahayaang makatakas ka rito. Nakatakas na ako. Ngayong alam ko na ang lahat na ang Mrs. Reyes ay si Magda Cruz at hindi ikaw. Pagkatapos sabihin iyan, tumalikod na si Magda. Iniwan niya si Melba na nagsisisigaw sa galit. Ganoon pa man, hindi siya pinansin ni Magda na noon ay buo na ang loob na lumaban. Matapos umalis ni Magda sa ospital, nagpunta naman siya sa kabilang ospital para sa mga babae at bata. Nag-aalala siya na baka maapektuhan ang bata sa ginawa ni Joselito kagabi at sa pagkatumba rin niya kanina. Maraming tao ang nasa pila at halos lahat sa kanila ay buntis. Kasama rin nila ang kanilang mga asawa at pamilya. Nang makita ang masasaya nilang ngiti, naramdaman ni Magda na para bang biro lang ang kanyang buhay. Parang imposible na may mangyari sa kanya ang ganitong tagpo, lalo na hindi naman siya mahal ni Joselito. Daladala niya ang anak ng lalaking mahal niya, subalit iba ang mahal ng lalaking ito at napabulag siya sa tunay na pagkatao ng babaeng akala niya ay matino at mabait tulad ng isang anghel, ngunit ang totoo ay isa naman itong demonyo. Hindi naman ganito ang nangyari sa nakaraan. Dati hinahawakan pa nito ang kanyang kamay at sinabing papakasalan siya nito pagkalaki nila. Ngayon, kasal na sila. Subalit napilitan lamang ito at tila kabaligtaran na ang nangyari. Maayos naman ang bata at nakahinga ng maluwag si Magda ng mga oras na iyon. Sunod, umuwi na si Magda. Nang makapasok siya sa bahay, narinig niya ang malakas na bagsak ng pinto. Medyo kinabahan na siya. Napalingon siya at nakita niyang nakabalik na rin si Joselito. Napakagwapo niya, subalit ang mabigat na dating ng kanyang galit ay nakaguhit sa mga mata niya. Kinausap mo na naman ba si Melba? Napakalamig ng boses ni Joselito na mga sandaling iyon. Naisip ni Magda na sinabi nga ni Melba ang nangyari. Kaya handa na sana siya upang magsabi. Pumunta nga ako ron, pero napakasama mo talaga. Magda, kulang pa ba talaga ang lahat? Tila ba hinihiwa ng mga galit na pananalita ni Joselito ang puso ni Magda ng ilang libong patalim. Isang hindi nakikitang sakit ang nagsimulang kumalat sa katawan niya. Nakatulala lamang siya habang tinitingnan ng lalaking ito. Puno ng kalamigan ang kanyang mga mata at may galit sa ginawa niya. Sinabihan mo si Melba na guguluhin mo pa rin ako kahit mamatay ka. At hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na makapasok sa Reyes family, tama ba? Namutla ang mukha ni Magda. Hindi niya sinabi ang mga ganitong bagay. Gusto niyang magpaliwanag, subalit kinuha ni Joselito ang kanyang palapulsuhan at saka siya tinapon sa sofa. Ang sakit ng mga sandaling iyon. Di man lang niya ako pinakinggan. Alam kong kasinungalingan ang sinabi nila para siraan ako. Dala ng matinding galit ni Joselito, ay di ko mahulaan ang sunod niyang gagawin. Ang alam ko lamang ay masaktan niya ako. Pagkahagis sa may sofa, ay di ko na napigilang magsalita, habang may malaking takot na nagtatago sa aking dibdib. Hindi Joselito, namumutla na ang mga mukha ni Magda sa takot. Hindi siya makakilos sa ginagawa ni Joselito. Hindi niya pa nakikita ang malamig at bayolenteng bahagi ni Joselito dati. Natatakot siyang mawala ang anak nila sakaling masaktan siya nito ng todo. Subalit, hindi siya hinayaang makatakas ni Joselito. Kinulong siya nito sa kanyang mga bisig. Hindi niya inaakalang ganito ang galit ni Joselito sa kanya nang dahil lamang sa kasinungalingan ng pekeng pamilya niya. Matapos ang napakahabang sandali, nakaramdam lang si Magda ng sakit sa kanyang buong katawan. Sunod doon, nakatulog siya ng malalim at sa kanyang panaginip, nabalik siya sa araw na nakilala niya si Joselito, 12 taon ang nakakaraan. Maaliwalas ang sinag ng araw sa dalampasigan noon at mayroong isang puno ng aroma. Namumulot ng mga kabibe ang batang si Magda. Tiningnan niya ang isang tahimik na lalaking nakaupo sa malayo. Ang lungkot na mukha nito ay tila may malaking problema. Dito niya unang nakilala si Joselito. 12 taon pa lamang ito, subalit napakagwapo na nito. Matangkad at payat ang katawan.
Yun nga lang, napakalungkot ng itsura niya. May itinatagong lungkot sa sarili at di gaano nagsasalita. Maingat siyang nilapitan ng batang si Magda habang walang saplot sa paa. Binigyan niya ito ng isang kabibe, matagal niyang nahanap at may iba-ibang kulay. Kinausap niya ang lalaking ito na nakita niya. "Hello, para to sa'yo. Sana maging masaya ka habang buhay." Sa pagkakataong iyon, tumingin si Joselito gamit ang dulo ng kanyang mga mata. Puno ng pag-iingat ang mga mata nito. Nakasuot ito ng isang mamahaling tracksuit kahit ang kanyang sapatos ay limited edition rin. Sa kabilang banda, nakasuot si Magda ng isang damit na halos mamuti na sa kalalaba. Tila ba nagmula silang dalawa sa magkaibang mundo. Kalaunan, iniabot niya ang kanyang kamay kay Magda. Nagkasalubong na naman sila sa sumunod na araw. Binigyan siya ni Joselito ng isang baso ng tea at sinabing regalo ito bilang kapalit ng binigay niya kahapon. Masaya itong tinanggap ni Magda. Ito ang unang beses na makakatikim siya ng tea. Napakasarap nito. Ganoon pa man, tinitigan siya ni Joselito na tila ba mas matamis pa ang ngiti niya kaysa sa tea. Sa buong panahong iyon, lagi silang nagkikita sa dalampasigan. Sa tuwing makikita ang isa't isa, lagi silang naglalaro. Isang araw, nahiwa ang paa ni Magda ng ilang bubog. Si Joselito ang bumuhat sa kanya papunta sa isang klinik. Sa pagkakataong iyon, nakasandal lamang siya sa likod nito. Namumula ang kanyang mga pisngi mula sa liwanag ng araw. Dagdag pa roon, napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo pa siyang namula nang yakapin niya ang leeg ni Joselito. "Joselito, gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong kalaro kita palagi." Sumagot si Joselito nang walang alinlangan. "Sige, kapag lumaki na ako, ikaw magiging bride ko. Sa ganyang paraan, lagi nating makakasamang isa't isa." Subalit matapos ang munting pagkakataong iyon, ilang taon silang hindi nagkita. Hindi niya akalaing hindi na niya makikita muli si Joselito matapos magpaalam sa araw na iyon. Nang makita niya ito muli, tinitingala na siya ng lahat. Bukod pa roon, mayroon na siyang babaeng minamahal, si Melba. Matapos magising, binuksan ni Magda ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang kakaibang paligid. Dagdag pa roon, nadama niya ang sakit ng buong katawan. Sa tuwing kikilos siya, may nararamdaman siyang sakit. "Oh, akala ko patay ka na. Naisipan mo pa rin buksan ang mga mata mo." Isang boses ng babae ang narinig niya. At talagang sarkastiko ito. Itinaas ni Magda ang kanyang ulo at nakita niya magandang mukha ni Melba. Puno ito ng galit at inggit. Inggit? Hindi na unawaan ni Magda kung bakit ito ang naiinggit sa kanya. "Magda, napaka-espesyal mo talaga sa lahat ng babaeng nakilala ko. Gumagamit ka pa ng ganitong paraan para lang maospital." Maospital? Tumingin si Magda sa kanyang paligid at nakita niyang nasa ospital siya. Naalala niyang ang nangyari at bago siya makatulog. Bigla niyang naalala kung bakit ganito si Melba. Naramdaman niya na para itong biro, subalit napangiti pa rin siya. Hayop ka. Nang makita ang ngiti ni Magda, nagsimulang pumutok ang ugat ni Melba. "Lahat talaga gagawin mo para magpaawa at makuha ang atensyon ng lahat. Ang galing, sobrang galing ng palabas mong ito." Habang nagalit ito, ay wala namang pakialam si Magda sa mapagkunwaring si Melba. Nagsimula ng sumigaw si Melba habang bakas ang malaking inggit sa kanyang mukha na lalong nagpapangit pati sa kanyang itsura at buong pagkatao. Ngumiti na lang si Magda na tila ba wala siyang pakialam. Bilang asawa ni Joselito, masaya akong bawasan ang mga problema niya. Ito ang pinakamabisang paraan para malabanan niya ang kapatid na noon ay nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay may boses na nagsalita. "Magda, ikaw? Napaka-pobre mo talaga." Sigaw nito. "Ako pa talaga ang pobre. Okay lang, kesa maging desperada." Sagot ni Magda. Sabay sabing, "Hindi kita matatapatan, Melba. Nilagyan mo pa nga ng droga ang inumin ni Joselito para mapakasalan siya. Bakit? Ayaw ka ba niyang hawakan kapag gising siya
dahil di niya maatim ang itsura mo. Halatang nagulat ng bahagya si Melba ng mga oras na iyon. Nag-iba ang mukha ni Melba na tila ba may sinabing tama si Magda. Subalit hindi niya inalis ang kalmado at mayabang niyang mukha dahil ayaw nitong magpahalata kahit talagang malapit na siyang mahuli sa mga kasamaang ginawa niya. Siyempre, gusto ni Joselito na hawakan ako. Gusto niyang ginugulo ako lagi. Lagi rin siyang nasa tabi ko bawat gabi, hindi kagaya mo. Nasa bahay ka lang pero hindi mo kasama ang asawa mo. Sigaw ni Melba nang may pag-uuyam sa pagiging mag-asawa ni Magda at Joselito. Puno ng sakit ang mga salita ni Melba laban kay Magda nung mga sandaling iyon. Ganoon din, naglabas siya ng ilang dokumento at nilagay sa harap ni Magda. Ito ang divorce papers na pinapasuyo ni Joselito sa akin. Bilisan mo at pirmahan mo na. Ayaw makita ni Joselito ang isang walang kwenta at pobreng kagaya mo. Wika ni Melba. Maraming pinagdaanan si Magda para maglagay ng maskara at ipakita ang kampante siya at hindi nag-aalala sa mga mangyayaring iyon. Subalit nanigas siya nang makita ang divorce papers na hawak ni Melba. Divorce? Divorce paper ka mo? Gusto siyang i-divorce ni Joselito. Paulit na tanong ni Magda sa kausap. Naramdaman ni Magda ang tila ba nahulog siya sa isang malamig na kuweba sa paglaban. Napakalamig nito at bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit sa katotohanang tatambad sa kanya kung sakaling talagang makikipaghiwalay si Joselito sa kanya. Kahit alam niyang darating ang araw na ito, ay di pa rin niya napaghandaan. Ang totoo, hindi niya inakalang ganito kabilis at magdidesisyon kaagad si Joselito ng ganoon. Naisip bigla ni Magda na mahal ni Joselito si Melba. Sa ganitong habulan ng pagmamahal, si Magda ang talo. Itinadhanang makadama siya ng ganitong pagkabigo. Pero lalaban siya kung yun ang kakailanganing gawin. Nang makita ang namumutlang mukha ni Magda, nagsimula ng tumawa si Melba na mukhang sigurado na sa gagawing paghihiwalay ni Joselito sa babae. Magda, tingnan mo ang sarili mo. Hindi mahuhulog ang loob ni Joselito sa isang kagaya mo. Ilang beses nang sinabi sa akin ni Joselito na nakakadiri ka at wala kang kwentang babae. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa buhay niya. At yan ang tandaan mo. Pandudurong wika ni Melba sa mukha ni Magda. Lumapit si Melba at sumulyap kay Magda saglit. Nakayuko lamang ito habang tinitingnan ang mga papel na hawak. Sa kabilang banda, malamig na tumawa si Melba at lalo pa itong yumabang sa pagkakaalam na takot na si Magda sa mga sandaling iyon. Huwag mo nang basahin pa dahil yan din naman ang mangyayari sa ayaw at gusto mo. Isa kang hangal. Dagdag ni Melba. Wala kang kwenta. Umalis ka dito sa Siargao pagkatapos mong pirmahan ang mga papel. Kung hindi, ako na mismo ang gagawa ng paraan para magkusa kang umalis. Napabuntong hininga na tila atat na si Melba. Maya-maya pa, mula sa kung saan nakarinig si Melba ng isang tawa kay Magda. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Magda ang divorce papers at sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito at walang pag-aalinlangan. Buong lakas at buong tapang. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi at sa kanya itinapon ang papel sa mukha ni Melba. Gaya na sinabi mo kay Joselito, guguluhin ko siya kahit sa kamatayan ko. Gusto mong i-divorce ko si Joselito? Di yun mangyayari kahit sa panaginip mo. Ano? Nagalit si Melba matapos magulantang. Sino ka para magsalita ng ganyan sa akin? Magda, lalaban ka na ba talaga? Pagod ka na bang mabuhay? Naibunyag ang masama nitong asal, sasampalin na sana ni Melba si Magda, subalit hindi niya inaasahang mauuna ito sa kanya. Ginamit ni Magda ang lahat ng kanyang puwersa para sampalin si Melba at ipamukha rito na malakas siya. Makinig ka sa akin, Melba. Hindi ko i-divorce si Joselito kahit mamatay man ako. Isisiwalat ko ang totoo mong pag-uugali kay Joselito. Tandaan mo yan. Malalaman niya na nasa likod ng pangit mong mukha ang kasimpangit na ugali at pagkatao mo. Ang isang babaeng masama at walang puso na kagaya mo ay hindi nababagay kay Joselito. Matapos sabihin iyon, nagsimulang manginig si Magda. Matapos malaman na isang laruan lamang siya sa plano ni Melba, isinuko na niya ang kanyang relasyon.
Wala man siyang naramdaman na kahit anong atensyon mula kay Joselito, ay wala na iyon sa kanya. Nagpatuloy si Magda ng pagsasalita. Hindi, mas marapat sabihin na wala ng kahit anong pagmamahal para sa kapatid niya o pamilya nila. Mga hipokritong akto lamang ito ng pagmamahal at kalkuladong mga panloloko. Magda, sino ka para sampalin ako? Napabulasla si Melba. Namimilipit ang mukha. Pagsisisihan mo ito. Tandaan mo yan. Tinuro niya si Magda at saka galit na tumalikod. Wala namang pakialam si Magda. Umupo na siyang muli sa kanyang kama. Iniisip niya kung masyado niya bang napuwersa ang sarili dahil bumabalik na naman ang sakit ng kanyang katawan at kung mapapaano pa siya at ang batang dinadala niya. Matapos ang isang sandali, bumalik si Melba. Sa pagkakataong pumasok siya, umupo ito sa sahig at agad na hinawakan ng mukha. Tila ba nasasaktan ito? Parang alam na ni Magda ang susunod na mangyayari sa palabas na ito ni Melba. Magda, huwag ka nang maging ganito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag kang magalit. Ako na lang ang sisihin mo sa lahat. Subalit, huwag kang magalit sa batang nasa loob ko. Anak pa rin ito ni Joselito. Ano? Gulat na sigaw ni Magda. Talagang naguluhan si Magda, subalit nang makita niyang lalaking nasa pinto, alam na niya ang lahat. Ang palabas ay nagsimula sa pagpasok ng lalaki. Nabasag ang katahimikan sa lugar na iyon. Napakagaling naman talaga. Hindi makakita ng kahit anong pagkakamali si Magda sa ibinigay na palabas ni Melba sa harap ng lalaking pinasok sa kwartong iyon. Pero mayroong isang bagay ang labis na ikinagulat ni Magda sa mga arte at revelasyon ni Melba. Hindi man lang inasahan ni Magda na buntis rin si Melba ng mga sandaling iyon. Subalit, ang batang dinadala niya ay talagang kay Joselito. Pawing bahagi ito ng madilim niyang plano para makuha lamang ang pangalan at pagmamahal ni Joselito. Biglang naalala ni Magda na iba ang kasama ni Melba sa gabing iyon matapos magkamali ng pinasukang kwarto. Ang katotohanang narinig niya mismo mula sa bibig ni Melba. Kung talagang buntis siya, mukhang kailangan pa nilang pag-usapan kung sino talaga ang ama ng batang kanyang dinadala. Pero tulad ng inaasahan, tiyak na gagawa ito ng kwento para sa kanyang kasinungalingan. Gayunpaman, hindi naman maitatanggi ni Magda na kasama nito lagi si Joselito sa gabi dahil siya naman talaga ang nais kasama at katabi ng lalaki. Nang maisip niya ito, lalo pang kumalat ang sakit sa kanyang puso patungo sa kanyang buong katawan. Halos di siya makahinga. Di niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Subalit hindi ito maikukumpara sa sakit na nararamdaman niya nang makitang hagkan ni Joselito si Melba nang mahinahon at puno ng pag-aalala sa pag-alalay dito. Tinakpan ni Melba ang kanyang mukha at umiyak ng nakakaawa. Sobrang galing ng drama ni Melba at ito namang si Joselito ay grabe ang pagyakap sa tusong babae. Maya-maya ay biglang nagsalita si Melba. Joselito, huwag mong sisihin si Magda. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi dapat ako nahulog sa iyo. Sa kabilang banda, umaasa akong makausap mo si Magda para hindi niya saktan ang anak natin. Wika nito na halatang pagbabalat kayo. Nang banggitin ni Melba ang bata, kitang-kita ni Magda ang pagbabago sa mukha ni Joselito. Baka sa mukha nito ang saya dahil magkakaanak na ito. Agad na umangat ang tingin ni Joselito at nagpunta sa kaawa-awang si Magda. Matalim ang mga tingin ng lalaki sa kaawa-awang si Magda. Magda! Galit na galit si Joselito. Kung sa bagay, hindi naman talaga niya tinawag ang pangalan nito sa isang malambing na paraan. Kahit kailan, hindi pa. Sa tuwing kausap niya ito, laging galit at pagkamuhi ang nasa tono ng boses at tila ba nasusuka sa kanyang pangalan. Sa buong pagkatao niya. Dala ng sakit sa aking dibdib ay tila di ko na kinokontrol ang aking sarili. Pinilit niya ako. Sinubukan ni Magda na huwag maging emosyonal. Joselito, huwag kang magpaloko. Hindi mo kilala ang babaeng iyan. Siya. Tumahimik ka! Agad siyang pinigil ni Joselito habang nagsasalita pa. Ang malalim nitong boses ay puno ng nakakatakot na pakitain. Sinampal mo ba si Melba ngayon? Bakit mo gagawin yun? Sunod-sunod na tanong ni Joselito.
Kinagat ni Magda ang kanyang tuyong labi sa sobrang kahihiyan at takot. Naglakas ng loob siyang sumagot ng, "Oo." Umamin siya at nakitang suminghal si Melba sa tuwa. Galak na galak ito habang nasa likod si Joselito. Sa pagkakataong ito, napuno ng galit ang mga mata ni Joselito. Mukhang hindi nito mapaghintay na sunugin si Magda sa tingin at sa kamao nito. Malakas na tunog ang sumunod na narinig. Sinampal ni Joselito si Magda sa mukha. Nagulantang naman ang babae sa mabilis na pangyayari. Ganoon na rin, naramdaman niya ang lasa ng dugo sa dulo ng kanyang labi. Mapait ito at talagang masakit. Sunod, naramdaman niyang naiiyak na siya at saka tuluyang bumuhos ang luha niya dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sinampal siya nito muli. Ang dami nang naganap kay Magda, pero kahit kailan, di siya nakaramdam ng kahit anong pag-aalala o pag-aalaga mula kay Joselito. Kasal lang sila sa papel, pero isinusuka siya ng lalaki. Sa lahat ng pagkakataong ito, hindi man lang ito nag-alala sa kanya. Ayaw na ayaw pa nga nito kay Magda. Subalit hindi niya ito sinaktan kahit kailan, kundi ngayon. Pagkatapos ay malakas na boses niya ang dumagungdong sa buong lugar. "Pumunta ka rito at humingi ka ng tawad kay Melba." Utos ni Joselito. Puno ng lamig ang gwapo niyang mukha. Subalit may hindi maipaliwanag na pagbabanta ang nakaguhit sa mga mata nito at hindi ito maintindihan ni Magda. Matapos matuwa si Melba sa nagaganap, paawa itong naglakad. "Joselito, ayos lang. Magkapatid kami ni Magda. Hindi ko kailangang humingi siya ng tawad. Kasalanan ko. Matapos ang lahat, kasal kayo. Hindi dapat kinakausap. Pero hindi ko mapigilang gustuhin na makita ka." Mapagkunwaring wika ng animal ni Melba sa harapan ni Joselito. "Melba, tumigil ka sa pagpapanggap mo. Parte lang ito ng plano mo. Walang iya ka," sigaw ni Magda. Nilunok ni Magda ang lahat ng luha niya at inihayag ang intensyon ni Melba ng walang alangan. Umiiyak si Melba habang may sakit na makikita sa mukha nito. "Magda, paano mo ako pinagbibintangan ng ganyan? Bakit naging ganito ka? Matapos ang lahat ng pagtatanggol ko sa'yo?" Wika ni Melba. "Naging ganito ako nang ipakita mo ang tunay mong kulay, mapagkunwari ka at isa kang hunghang na tao. Dapat alam niya ni Joselito." Dugtong pa ni Magda. "Magda!" Galit na galit ang lalaki na nasa tabi nila. Sinunggaban niya si Magdang nakaupo sa kama at hinila ito papunta kay Melba. "Humingi ka ng pasensya." Pagpupumilit nito habang mahigpit na hawak ang babae sa braso. Halatang sobrang nasasaktan si Magda sa pamimilit na ginagawa ni Joselito. Sa kabilang banda ay nakatagong ngiti naman ang ibinalik ni Melba sa nagaganap na mga oras na iyon. Hanggang sa huling pagkakataon ay ipinakita pa rin ni Melba ang sinungaling niyang pagkatao at ang pagkukunwari niyang trato kay Magda. Ito namang si Joselito ay nananatiling bulag sa katotohanan na tumambad sa kanyang harapan. Pagmamahal pa nga bang ituturing kung nasasaktan ka na at labis na minamaliit na lalaking akala mo ay iba ang pagkatao at ang kapatid mo na mula sa simula ay labis ka ng niloko? Sa oras na tuloy na pamimilit ni Joselito kay Magda, ay unti-unting naramdaman ng babae na hindi maganda ang pakiramdam niya at tila ba hinihiwa ang puso niya ng ilang libong kutsilyo. "Joselito, nagsasabi ako ng totoo. Sana naman ay makinig ka sa akin kahit ngayon lang." Pagmamakaawa ni Magda sa lalaki. "Para sa akin, wala nang mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ni Melba. Ano bang basura ang pinagsasabi mo?" Sagot ng lalaki. "Ayoko na nasasaktan ang babaeng mahal ko, lalo na ikaw ang gagawa nito sa kanya. Dahil wala kang karapatan." Matalim ang salita ng lalaki. Hindi makapaniwala si Magda sa sinabi nito. Dire-diretso itong sumaksak sa puso niya na para bang isang matulis na sandata mula sa isang salitang binitawan ng lalaki sa kanyang harapan. Para sa kanya, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga sa kanya ay si Melba at kung ano ang nararamdaman nito, at wala na siyang pake sa iba kahit pa niloloko lamang siya ng babaeng iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay lumubog ang puso niya na para bang isang bato. Tila ba nawala ang lahat ng kanyang pag-asa sa lalaking ito
lalo't harap-harapan siya binabaliwala nito. Ngumiti si Magda ng malungkot at sinabing, "Sige, hihingi ako ng tawad kung yan ang magpapatahimik sa inyo." Tiniis niya ang sakit ng kanyang katawan at agad na yumuko upang humingi ng tawad kay Melba. Nakita niyang suminghal si Melba. May matagumpay na ngiti ang nakadikit sa mukha nito habang nakatingin sa kaawa-awa niyang sitwasyon at itsura sa harap nila ni Joselito. Hindi niya talaga akalaing walang pakialam si Joselito sa katotohanan para lang kay Melba. Siguro nga, kahit baligtarin pa ni Magda ang mundo, ay si Melba pa rin ang magiging tama at malakas para kay Joselito. Ang tanging dahilan ay ang pagmamahal niya rito. Masyado niyang mahal si Melba. Pagmamahal na kahit kailan ay di kayang ibigay ni Joselito sa tulad niya. Natapos ang diskusyon sa paghingi ng tawad ni Magda at umalis na sina Melba at Joselito na magkasama. Ano kaya ang gagawin ni Magda matapos niyang mapagbigyan ang nais ni Joselito? Umuwi kaya si Joselito sa kanila? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Sa mga sumunod na araw, hindi na naman nakita ni Magda si Joselito. Gusto niyang maghanap ng trabaho para naman sumigla siya. Ayaw niyang sirain ang sarili niya dahil hindi na siya mahal ni Joselito. Dahil alam niyang marami pa siyang pwedeng gawin, lalo na at may anak siyang isisilang at aalagaan. Kaya nagdesisyon si Magda na ibahin ang takbo ng kanyang buhay. Nag-aral si Magda ng fashion design at graduate rin siya ng may karangalan matapos ang pagsisikap. Kaya nagpadala siya ng isang resume online at makalipas ang ilang sandali, 2 kumpanya agad ang naimbitahan siya para sa isang interview. Madaming offer sa kanya dahil sa kanyang galing at credentials sa natapos na kurso. Hindi naging mailap ang kanyang magandang kapalaran sa trabaho. Matapos ang pagkumparahin ng dalawa, pinili niya ang mas malapit sa bahay nila at yung makatutulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi naman maiaalis na paminsan ay pumasok sa isip at alaala niya ang kanyang asawa na si Joselito. Akala niya ay magagamit niya ang kanyang trabaho para hindi maabala, subalit naiisip niya pa rin si Joselito. Kahit malaki ang galit nito at pagkaawa sa kanya, ay mahalaga pa rin ito sa kanya. Malamig ng bahagya ang mga gabi sa Taglagas, kaya maagang umalis ang mga empleyado pa uwi. Sa kabilang banda, nanatili naman si Magda sa opisina nang mag-isa para tapusin ang kanyang trabaho. Kahit naman umuwi siya, mag-isa pa rin siya, kaya dito na lang muna siya para magtrabaho. Halos 10:00 na ng gabi at nagugutom na si Magda. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at naalala niyang may daladala siyang bata. Sa isang bigla, nakaramdam siya ng saya at kakaibang inspirasyon para magpatuloy. Nang paalis na siya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang sorpresa ang tawag na ito para kay Magda. Napatalon ang puso ni Magda at sa kanya kinuha ang telepono nang nagmamadali. Hindi siya makapaniwala sa caller ID na nakikita niya. Tinawagan siya ni Joselito. Matapos mag-alangan ni Magda, sinagot niya rin ang tawag ng masaya ang tawag. "Joselito?" Sige po, Joselito. Ang galing mo. Mahal kita. Ang mga ungol ng isang babae ay maririnig sa kabilang linya ng telepono. Tumagos ito sa tainga ni Magda at nasundan ito ng isang mababang ungol ng lalaki ang kanyang narinig. Hinawakan ni Magda ang telepono sa kanyang kamay at naramdaman niyang tila babagsak na ang kanyang puso mula sa langit papuntang impyerno matapos marinig ang ganoong senaryo. Isang hindi mapigilang sakit ang umatake sa puso niya matapos ang sandaling iyon. Agad niyang ibinaba ang telepono. Gusto niyang alisin ang mga boses na nasa alaala niya. Subalit sunod-sunod nang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hinila niya ang kanyang sarili pauwi at saka naglabas ng isang bote ng alak mula sa kabinet ni Joselito. Matapos ang isang lunok, hindi na nito itinuloy ni Magda. Hindi niya pwedeng hayaang magdusa ang batang nasa tiyan niya. Mahal niya ang batang dinadala niya kahit pa di ito alam ng kanyang ina. Subalit, nalasing pa rin si Magda. Sa estado niyang ito, nakita niya ang lalaking minahal niya 12 taon na nakalilipas. Naglalakad ito patungo sa kanya. Matangkad ito at napakagwapo. Talaga nga namang iba pa rin ang dating niya.
Ito ang lalaking inaasam niya sa umaga at gabi. Ito ang lalaking mahal niya na hindi niya makuha kailanman. Isang panaginip na naman ang naglaro sa lasing na isipan ni Magda ng mga sandaling iyon. Itinapon ni Magda ang baso niya at natumba siya kay Joselito. Isinukbit niya ang kanyang mga braso sa lieg nito at inangat ang kanyang mapulang mukha para tingnan siya. Joselito, hindi ko hahayaang mapunta ka sa ibang babae. Kung may kailangan ka, andito naman ako. Ang asawa mo. Ako ang asawa mo. Paulit-ulit na wika ni Magda. Sasabihin niya sana ang lahat gamit ang mababang boses. May sasambitin sana siyang hindi pa niya nababanggit dati. Mahal siya ni Magda, sagad hanggang sa buto. Kaya niyang itapon ang lahat ng kanyang dignidad at yabang para sa lalaking ito na noon pa ay binabaliwala lamang siya. Nainis si Joselito at itinulak siya sa pandidiri. Ganoon pa man, dikit ng dikit si Magda sa lalaki. Tinapon niya ang kanyang sarili sa lalaki at sisimulang hubaran ito. Sunod, iniangat niya ang kanyang ulo at sinubukang halikan ito. Naamoy niya ang pabango nito. Ito ang pabangong gamit ni Melba. Ganoon pa man, pinwersa niya ang kanyang sarili na huwag pansinin ang pabango nito at nagpatuloy na lamang. Siguro ito na nga ang huling pagkakataon niya upang makakuha ng kaunting pagmamahal kay Joselito para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin siyang umaasa. Handa siyang maging pinakawalang kwenta at pinakawalang hiya para lang sa lalaking iyon. Gusto niya lamang ng kakaunting magagandang alaala bago siya umalis at tuluyan siyang iwan. Mahimbing ang tulog ni Magda dahil sa sobrang kalasingan nito. Sa kanyang panaginip ay nasaktan pa rin siya ni Joselito matapos baliwalain ang pagmamahal na hatid ng babae sa kanya. Kinabukasan, kung hindi tumunog ang alarm clock sa sumunod na umaga, hindi sana magigising si Magda. Namula ang mukha niya nang maalala niyang kung ano ang sinabi at ginawa niya kay Joselito habang lasing siya. Pagbalik ng opisina, wala sa isip na nagtatrabaho si Magda sa kanyang mga disenyo. Hindi niya maialis sa isip ang anino ni Joselito na ang buong akala niya ay kasama niya buong gabi. Ang lahat ay pawang pangarap lamang. 12 taon na. Imposible namang mapapakawalan niya ang ganitong klase ng pagmamahal. Balang araw huli na ang lahat para malimutan pa niya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan nang hindi namamalayan. Kung imposible, gusto niyang bigyan ng perpektong pamilya ang batang gayong isinusuka siya ng ama nito. Biglang, isang notification ang tumunog sa kanyang telepono na siyang nagbalik sa kanya sa realidad. Matapos ang halos buong araw na pagiging lutang at tulala sa mga nangyari sa kanya, tiningnan niya ito at nakita niya ang isang mensahe. Galing ito kay Joselito. Nagsimulang tumibok ang puso ni Magda nang walang tigil. Lalo pa itong nanginig nang buksan niya ang mensahe. At ang unang nakita niya ay isang larawan. Isa itong larawan ni Magda at Melba. Kuha ng litratong ito ang ampunin siya ng pamilya Cruz. Sa larawang ito, nakasuot si Melba ng isang mamahaling damit. Tila ba nagliliwanag ito na parang isang prinsesa. Napaka-elegante nito at espesyal. Sa kabilang banda, nakasuot naman si Magda ng isang mapusyaw na damit. Napakapangit niyang tingnan at tila ba galing siya sa isang madilim na kalye na kanyang tunay na pinagmulan. Sa ilalim ng larawan ay ang mensahe ni Joselito. Nang makita niyang laman nito, bumagsak ang temperature ng mga daliri niya dahil sa nabasa. Magda, tingnan mo naman si Melba at ang sarili mo. Paano namang ang madumi at mababang babae na gaya mo ay maaabot ang kwalifikasyon ng pagiging asawa ko? Sige nga. Sumaksak ang mga salitang ito na parabang patalim na nagwasak sa kanyang pagkatao. Nakakasakit sa puso at hindi maganda sa mata ang ganitong mga pananalita at mensahe. Naalala na naman niya ang nangyari 12 taon ang nakakaraan. Hindi niya nakaya ang kalupitan at galit ni Joselito para sa kanya ngayon. Joselito, sinabi mo dati ang pinakamabait at pinakamagandang babaeng nakilala mo ay ako. Sinabi mong papakasalan mo ako para makasama ako habang buhay. Ano bang nangyayari ngayon? Tila nagbago ng lahat at nalason ka na ni Melba. Tumibok ng malakas ang puso ni Magda. Alam niyang hindi niya ito magpapalampas dahil labis na siyang nasasaktan.
Agad siyang tumugon. Joselito, alam kong galit ka sa akin, pero buntis ako ngayon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon para mahalin ka, pati na rin ang bata na magkaroon ng kompletong pamilya. Ayos lang ba yun? Matapos ipadala ni Magda ang mensahe, talagang kinabahan siya. Ganoon pa man, inaabangan niya ang sagot nito. Nagtaka siya kung magiging masaya ba si Joselito kapag nalaman nitong may anak sila. Aabangan na rin ba nito ang kapanganakan niya? Kaya lang, sa isang kurap ng mata, nawasak ang pantasya niyang ito. Tumugon lamang si Joselito sa kanyang gamit ang dalawang salita. I-abort mo. Halos di ko maisip na iyon talaga ang sasabihin niya sa akin at sa magiging anak namin. Nararamdaman ni Magda na tila nabibiyak ang puso niya. Bago pa man ito mawala, nagpadala na naman ng mensahe si Joselito para sa kanya. Magda, binabalaan kita. Tanging si Melba lamang ang may karapatan na maging ina ng mga anak ko. Ang isang walang hiya na kagaya mo ay dapat na pumirma na lamang ng divorce papers at agad nang umalis sa paningin ko. Kung hindi mo pipirmahan ang papers, ako na mismo ang papatay sa batang iyan, gamit ang mga kamay ko. Dahil kailanman ay di ko siya matatanggap bilang anak ko. Tandaan mo yan. Halos di maigalaw ni Melba ang buong katawan niya. Nanigas ang lahat ng dugo ni Magda sa katawan. Ang mga matatalas na pananalitang iyon ay puno ng pagpapahiya sa kanya. Tila ba tinatapakan siya nito. Sa parehong pagkakataon, ang sagad sa butong sakit na ito ang dahilan para mapagtanto ni Magda na hindi nararapat si Joselito para sa kanya ng pagod at sakit niya. Hindi niya dapat ito mahalin habang nagbubulag-bulagan siya. Siguro ay sapat na mga salitang iyon para isuko niya ang pag-asa at nararamdaman para sa walang kwentang lalaking iyon. Sa kabilang banda, inalis ni Melba ang lahat ng mensaheng pinadala niya kanina. Ang lahat pala ay kagagawan lamang ng walang pusong si Melba. Puno pa rin ng pawis ang kanyang kamay matapos itong gawin, at natataang napaglaruan niyang muli si Magda. Natatakot siyang mag-iwan ito ng bakas at malaman ni Joselito ang katotohanan. 2 taon nang nakakaraan, nakita niya ang diary ni Magda, kasamang isang bookmark habang hinahalungkat niya ang mga gamit nito. May pirma ito ni Joselito. Ang petsyang nakalagay doon ay 10 taon na. Halata namang nagkakilala si Magda at Joselito, 10 taon nang nakakaraan. Bukod pa roon, may isang romantikong kasunduan ng dalawa mula nung unang araw na sila nagkita. Subalit noon, hindi Magda ang pangalan ni Magda at hindi siya agad nakilala ni Joselito bilang maliit na batang nakipagsundo sa kanya. Kaya ginamit niya ang sitwasyong ito para sa ikabubuti niya. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang nagbukas ang salaming pinto at ang matangkad na anyo ni Joselito ay makikita rito. Nakaupo si Melba sa kanyang mesa at agad na nagbago ang mukha nito. Matapos ang ginawa kay Magda, agad siyang tumayo at inilagay niya ang telepono ni Joselito sa lugar nito na tila ba walang nangyari. Wala namang kahit anong bakas ang kasalanan ang mahahalata kay Melba ng mga oras na iyon. Patuloy niyang pinaglalaroan ang mga taong nasa paligid niya para sa sariling kapakanan at interes. Ano kaya ang susunod na plano ni Melba matapos matuklasan ang lihim ni Magda 10 taon na ang nakalilipas? Magtatagumpay kaya siya sa gagawin niyang ito? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Bumalik si Magda sa walang taong villa nila at inisip niya na ang tungkol sa divorce papers na sinasabi ni Joselito. Noong mga oras na iyon, ay nananakit ang kanyang puso na tila ba hinihiwa ito at mabibiyak na sa tindi ng sakit at bigat na kanyang dinadala. Hindi pa rin niya akalaing ganun level na pala ang galit sa kanya ni Joselito. Masyado itong walang puso para sabihin sa kanyang ipalaglag na ang batang kanyang dinadala, na ang totoo ay siya ang dugo at laman ng batang iyon. Nakakaiyak pero siguro malabo ko nang makuha ang atensyon at pagmamahal ng lalaking iyon. Labis nang natatakot si Magda. Kung gusto talaga itong gawin ni Joselito, ano nga ba dapat ang gawin niya? Sa pagkakataong ito, may naririnig na mga ingay sa pinto. Nakabalik na si Joselito. Nakatayo itong tuwid at mukhang elegante na nasa harap ni Magda. Nagulantang si Magda, subalit mas kinakabahan siya sa mga mangyayari sa oras na iyon.
Natatakot siyang gustong ipalaglag ni Joselito ang bata at kung ano-ano pa ang mga bagay na naglalaro sa isipan niya ng mga oras na iyon. Subalit sa kanyang sorpresa, walang sinabi si Joselito tungkol sa divorce or abortion. Sa kabilang banda, sinabihan lamang siya nito na samahan siya sa isang mahalagang pagdiriwang sa kanilang bayan bilang kanyang asawa sa araw ng ika-50 kaarawan ng nanay niya. Nakakagulat talaga ang tagpong iyon. Di akalain ni Magda na sasabihan siya ni Joselito ng ganoon. Gayunpaman, napalitan ng munting saya ang kaba at takot na mayroon si Magda. Ikinagulat ito ni Magda. Ibig sabihin ba nito ay sinusubukan niyang tanggapin si Magda bilang kanyang asawa? Ano pa man ang dahilan ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay kailangan niya maghanda para sa piging ng kanilang pamilya. Subalit, agad na nawasak ang kanyang pag-asa dahil sa malamig ang mga mata at salita ng lalaki. Magda, huwag mong isipin na magbabago ang isip ko sa'yo dahil malabong mangyari ang iniisip mo. Kailanman hindi ako mahuhulog sa isang kagaya mong walang hiya. Biglang napayuko si Magda sa hiya at lungkot. Ang mga masakit niyang salita ay nagpatuloy na tumusok sa puso ng pobre at kawawang si Magda. Naramdaman ni Magda na nakakatawa ito. Tiningnan niya si Joselito habang may panlokong ngiti. Wala naman akong kwenta, kaya sinisira ko ang sarili ko para sa isang lalaking hindi ako kayang mahalin. Pero sa tingin mo ba, maikukumpara mo ako sa pagkawalang hiya ng babaeng mahal mo? Wika nito na may mabalasik na tingin sa lalaki. Nanigas ang lalaki habang tinatanggal ang suot niyang jacket. Lumingon siya at napuno ng lamig ang kanyang gwapong mukha. Magda, gusto mo bang mabugbog? Wika nito. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, Joselito. Alam mo ba kung bakit may nangyari sa ating dalawa? 3 buwan na ang nakakaraan, ha? Alam mo ba kung sino ang may pakana ng lahat ng nangyaring ito? Hindi nagtagal ay biglang lumapit si Magda sa lalaki. Pumunta sa kanya si Magda at puno ng kampante niyang sinabi, si Melba, siya ang nagplano ng lahat ng ito. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Plinano niyang lahat ang gabing iyon. Pero dahil sa isang pagkakamali, iba ang nakasama niya. Ngayong buntis siya, maaaring hindi mo pa anak ang daladala niya. Gumising ka! Matapos niyang sabihin iyon, agad na nandilim ang buong mukha ni Joselito. Inabot niya ng kanyang kamay at pinuwersang hilahin si Magda. Sumunod ang malamig niyang kamay ay sinunggaban ang payat nitong leeg. Sinakal niya ang babae ng buong puwersa hanggang sa mahirapang makahinga si Magda. Kitang-kita ang galit sa mga mata at mukha ng lalaki. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Sa isang walang kwentang kagaya mo kumpara kay Melba? Nakikita mo ba ang sarili mo na isang desperada ka? Matapos sabihin iyon, tinulak niya si Magda palayo sa kanyang kinatatayuan. Nang makahinga na siya, hindi niya mahanap ang kanyang balanse kaya natumba siya. Sumunod doon, tumama ang kanyang tiyan sa dulo ng kama sa sobrang bigat ng pakiramdam niya na tila mawawalan siya ng malay. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanya at nagsimula na siyang magpawis ng malamig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at humingi ng tulong kay Joselito na nakatalikod sa kanya. Joselito, nasasaktan ako. Tumigil si Joselito at sumulyap kay Magda. Gumagaling ka na sa pagpapanggap mo. Ang galing mo. Wala akong pakialam kahit may mangyari sa'yo, lalo naman kung maayos ang kalagayan mo. Wika ng lalaki na may pagkukutya sa nakikitang kalagayan ni Magda. Wala nang masasakit pa sa mga salitang ito kay Magda. Wala siyang naasahang anumang tulong mula kay Joselito. Ganito katigas ang puso nito para sa kanyang asawa. Nahimatay agad siya at nang magising siya ay kinabukasan na. Naalala niya ang mga nangyari kagabi bago siya mahimatay. At nanliit ang kanyang mga mata. Hinawakan na niya ng may taranta ang kanyang tiyan. Wala siyang alam sa mga nangyari. Nagising siya ay nasa isang kulong na kwarto na lamang siya. Bakit nga ba siya naroroon? Maya-maya pa ay may pumasok na isang lalaki. Pumasok naman ang doktor sa parehong pagkakataon. Nang makita niya ang mukha ni Magda, tiningnan niya ito ng may pahamak. Ligtas ang bata sa ngayon. Malumanay na wika nito. Nanginig si Magda. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Dok, anong ibig mong sabihin na sa ngayon lang? Ano po ang lagay ng baby sa sinapupunan ko?
Hindi na naman nagpaligoy-ligoy ang doktor sa kalagayan ni Magda at ng kanyang batang dinadala. May tumor ka sa uterus mo at malignant ito. Kaya kailangan mong ipalaglag ang bata, kung hindi, malalagay sa peligro ang buhay mo, saad nito. Biglang nagdilim ang paningin ni Magda ng mga oras na iyon. Di niya malaman kung tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Dok, mamamatay na po ba ako? Tanong nito ng may takot. Ayaw niyang mawala ang kanyang anak sa kanya. Di pa man ito nagsisilang ay may ganoon na agad kalaking dagok sa buhay ni Magda. Di ko may papangako ang maayos sa kalagayan mo at ng bata. Isang himala na lamang ang maaaring sumagip sa buhay ng isa sa inyo kung ipagpapatuloy mo ang pagbubuntis mo. Paliwanag ng doktor. Napatulala na lamang si Magda habang naiwang mag-isa sa kanyang kwarto. Ang hirap ng kanyang pinagdaraanan, dagdag pa rito ang kagustuhan ni Joselito na i-abort ang batang iyon. Paano na ngayon ang magiging buhay ni Magda? Sa kabilang banda, ay walang kamalay-malay si Joselito sa pinagdadaanan ng kanyang asawa dahil di naman talaga ito mahalaga para sa kanya. Sa paglipas ng 3 araw, ay nakalabas na si Magda mula sa ospital. Mag-isa lamang siya roon na ang nag-alaga sa kanyang sarili. Umuwi siya sa kanilang tahanan, dala ang malungkot na balita, pero wala siyang mapagsabihan ng kanyang sitwasyon. Wala roon si Joselito at malamang nasa piling ni Melba ng mga sandaling iyon. Umupo si Magda ng panandali sa kanilang sofa upang mabawasan ang bigat sa dibdib. Ayaw niyang madamay ang anak sa kanyang mga pinagdaraanan. Kung nakikinig lamang sana si Joselito sa kanya, ay di mangyayari yun sa kanya. Hirap na siyang kunin ang atensyon at pagmamahal ng lalaki. Sa paglapat ng likod niya sa sofa, ay kasabay ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Maya-maya ay pumasok ang isang lalaki sa kanilang gate. Pakinig ang tunog nito na kaya alam ni Magda na si Joselito na iyon. Marahan itong pumasok sa pintuan, di kalayuan sa kinauupuan ni Magda. Oh, narito ka na pala. Buhay ka pa rin? Wika nito. Sumagot naman si Magda. Ganun mo ba talaga ako gusto na mamatay na lang ako? Ha, Joselito? Oo, ayaw na kitang makita o makasama. Yun ang gusto ko. Sa araw-araw na ginagawa at pinapakita mo sa akin, para mo na rin akong pinatay. Ikaw ba nagsugod sa akin sa ospital? Ako? Bakit ko naman gagawin yun? Di ba sabi ko bahala ka sa buhay mo at kahit kailan di ako maniniwala sa mga arte at palabas mo? Wika ni Joselito. Napatahimik bigla si Magda. Kita ang lungkot sa mukha nito. Paulit-ulit na pinadarama sa kanya ng lalaki na wala siyang kwenta bilang asawa at bilang babae. Sana naisip mo man lang na kalagayan ko at kalagayan ng anak mo ang dinadala ko. Ha? Wala akong anak at kahit kailan di ko siya anak. Biglang natahimik ang buong paligid matapos ang salitang ito na binitawan ni Joselito. Lumipas ang magdamag, dala ni Magda ang bigat ng pakiramdam. Katabi niya si Joselito sa kama, pero batid nito na iba ang nasa isip nito at walang iba kundi ang buwisit na si Melba. Malalim ang pag-iisip ni Magda. Dahil sa sakit niya at sa kalagayan niya, kailangan niyang gumawa ng hakbang para maligtas ang buhay niya at ang anak niya malayo sa lalaking ito na nasa tabi nga niya pero kahit kailan di siya kayang mahalin. Siguro nga ay panahon na para palayain niya si Joselito mula sa pagkakatali sa kanya. Hindi dahil sa divorce paper na kailangan niyang pirmahan, kundi para bigyan ng panahon ang sarili niya at ang magiging anak niya. Di nagtagal ay nag-impake na ng gamit si Magda ng gabing iyon. Malalim na ang tulog ni Joselito. Marahan itong kumilos at dinala ang mahahalagang gamit. Plano niyang magpalipas ng ilang araw sa Cebu para doon ayusin ang flight niya papuntang London, para doon magpagamot at manganak sa kanyang batang dinadala. Dala ang bagong pag-asa, di na nag-alinlangan si Magda nang umalis dahil marahil mas magiging masaya ang asawa niya, lalo na si Melba, pero nangako itong babalik sa takdang panahon kapag maayos na ang lahat. Sa paghakbang niya palayo ng kanilang bahay na tinitirahan ay nagbalik muli sa alaala ni Magda ang mga sandaling una silang nagkita at nagkasama ni Joselito. Dito ang mga panahon na nangako sila sa isa't isa ng pagmamahal at atensyon na tila nabaling lahat kay Melba.
Walang alam si Joselito sa lahat ng iyon. Kung malalaman kaya niya, magbago kaya ang tingin niya sa akin? Pero gusto rin naman ni Magda na kalimutan iyon dahil nagbukhang pantasya lamang sa kanya ang lahat. Nakarating siya sa Cebu, tulad ng inaasahan, wala namang kahit anong naramdaman si Joselito sa kanyang pag-alis. Nagdiwang ng kaarawan ng nanay ni Joselito nang wala si Magda at magandang pagkakataon iyon para sa ambisyosang si Melba. Sa pag-alis ni Magda ay siyang naging simula ng masayang buhay ni Melba. Para siyang nanalo sa loto sa ginawang pagsuko ni Magda sa pagsasama nila ni Joselito. Sa kabilang banda ay hindi naman ganoong naging apektado ang lalaki sa pag-alis ni Magda. Labis pa nitong ikinasaya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataon para patirahin si Melba sa loob ng bahay nila ni Magda. Sa wakas, nabatid rin ni Magda na akin lamang si Joselito. Ako lang at wala ng iba ang may karapatang maging Mrs. Reyes. Sambit ni Melba habang nasa salas at kausap ang isang kampo ng kasamaan, ang kanyang inang si Rosa. I told you my dear, si Magda na mismo ang magkukusang lumayo dahil masasaktan lamang siya sa ginagawang pakikisama niya kay Joselito. Isa lamang siyang hangal. Wika nito. Pero hindi pa rin sila divorce. Sa papel ay si Magda pa rin ang Mrs. Reyes. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan ang pagbabanta ni Melba. Lumipas ang ilang taon at wala silang balita sa pag-alis ni Magda. Kahit si Joselito ay di man lamang nagawang alamin kung nasaan na ba ito o anong estado ng buhay mayroon ito, ganong ilayo man ng malayo ay kasal pa rin sila at si Magda pa rin ang asawa niya. Ang sayang isipin na sa kabila ng mga pinagdaanan ni Magda, ay nakuha nitong bumangon sa kanyang pagkakadapa. Sa paglipad niya patungong London, ay doon nga mas nabigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili para tuluyang gumaling at ligtas na nailuwal ang kanilang anak na lalaki ni Joselito. Bagamat nais niyang ipaalam noong una kay Joselito ang lagay nilang mag-ina, mas pinili na lamang ni Magda na mamuhay ng tahimik silang mag-ina kasama ang mga dati at bagong kaibigan na naging karamay niya sa mga panahong walang-wala siya. Sa London ay ipinagpatuloy ni Magda ang kanyang hilig sa fashion design at walang kaalam-alam ang mga tao nang mamaliit sa kanya na unti-unti na siyang nagiging sikat at matagumpay sa napiling larangan na siyang naging dahilan para maging maayos at lampas pa sa inaasahan ang buhay na mayroon siya, gayon kasama ang kanyang anak. Masaya naman si Magda sa kabila ng kanyang mga pagnanais na sana'y dumating pa rin ang araw na hanapin at kilalanin sila ni Joselito bilang kanilang pamilya. Gayunpaman, patuloy na nagpakasaya si Melba sa buhay na nagaganap na Mrs. Reyes siya dahil patuloy ang pakikisama nito kay Joselito sa pagkawala ni Magda. Lahat ng mga luho at yaman ay mayroon si Melba, na kung saan iyon naman talaga ang tanging gusto niya sa lalaki. Hanggang kailan nga kaya niya maitatago ang katotohanan ng pagkatao niya kay Joselito? Lahat ng mga tao sa paligid ni Melba ay nakakahalata na sa tunay na kulay nito, lalo na mga kasama nila ni Joselito sa bahay. Malaki ang pagkakaiba nila ni Magda. Kung si Magda ay mabait, si Melba naman ang tunay na halimaw sa loob ng bahay sa tuwing tatalikod si Joselito. At kapag kaharap naman ito, bigla-bigla na lamang siyang nagiging anghel sa lupa. Halos sa bahay na rin nila makatira-tira ang ina ni Melba na si Rosa, na masayang-masaya sa yamang tinatamasa ng anak na dapat ay kay Magda. You have everything, my dear daughter. Matagumpay ang mga plano mo. It's been 4 years na wala na si Magda. Aren't you both planning to get married? No, ma. Wala pang nababanggit si Joselito about that. Pero I promise, gagawin niya rin yan soon. Masyado lang siyang abala sa kanyang mga negosyo at sa mga problema sa airlines. You better let him plan para matapos ng lahat at maging ganap na Mrs. Reyes ka na. Walang ano-ano ay naisumbalat nila ang totoong pangyayari mula sa simula ng plano nila sa pag-aakalang di yun matutuklasan ng kahit na sino. At narinig niya ang buong katotohanan. Tama pala lahat ng sinasabi ni Magda sa kanya. Narinig niya ang buong katotohanan mula sa mga labi ni Melba at ng mama nito. Nagsimula sa planong naganap noong gabing nakatabi niya si Magda nang walang kamalay-malay. Maging ang mga pagaganap nito,
na magpakamatay at ang pakikipag-usap na lihim kay Magda tungkol sa kanilang anak na ipina-abort nito. Tama ang lahat ng kanyang narinig. Tanging yaman at pangalan lamang ni Joselito nais niya. Di rin niya ito totoong mahal at nakisiping na rin siya sa ibang lalaki bago pa man niya malaman na buntis ito. Ang totoo ay di kanyang batang dinadala ni Melba. Di nagpahalata si Joselito sa natuklasang katotohanan. Nanlamig ang kanyang buong katawan sa narinig na katotohanan iyon. Gusto niyang palayasin ang mga taong iyon na nagpapanggap lamang pala mula simula. Biglang lumabas siya mula sa pintuan. Kaagad namang inambahan siya ng yakap ni Melba. Itinapon ni Joselito ang kamay nito habang nalilisik ang mga mata. Lumayas kayo. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo, mga walang hiya. Nakayuko naman ang mag-ina sa sobrang hiya at pagtataka sa biglang pagtuklas ni Joselito sa buong katotohanang matagal na nilang tinatago. Ano bang ibig sabihin mo, Joselito? Pagkukunwaring tanong ni Melba. Sabay duro sa mukha ng babae. You're a bitch. Totoo palang sinasabi sa akin ni Magda na maitim ang tunay mong pagkatao. Wala kang kasing sama, kaya lumayas ka sa bahay ko. Lumayas kayo. Galit na galit si Joselito ng mga oras na ito. Nagmamakaawa naman si Melba na pakinggan siya ni Joselito, pero hindi ito nakinig. 5 taon mo na akong niloloko. 5 taon mo na akong niloloko. 5 taon kong napabayaan ang tunay na babaeng nagmamahal sa akin. Dahil sa'yo. Dahil sa mga panloloko mo, kaya nasira ang buhay at desisyon ko. Dahil sa'yo, naging masama akong tao. Naging masama akong asawa. Mabuti na lamang at di ako nakinig sa'yo na ipadivorce ang kasal namin ni Magda. Manloloko ka. Sa mga sandaling iyon, ay wala nang nagawa si Melba kundi umalis ng kaawa-awa matapos palayasin ni Joselito. Hindi na paghandaan ni Melba at ng magulang nito na darating ang oras na iyon, pero di pa rin nagbago ang maitim nilang plano para maangkin ang pangalang Reyes. Gayong malabo na bumalik pa si Magda mula 5 taon nitong pagkakawala. Lingid sa kanilang kaalaman ay nagplano na si Joselito na hanapin ang kanyang mag-ina na noon inapatunayan na niyang totoong anak niya at handa na niyang mahalin at arugain bilang asawa at anak. Kahit paulit-ulit na nagmamakaawa si Melba kay Joselito, ay pinagsasaruduhan na niya ng pinto ang babae, matapos niyang mapatunayan ang tunay na kulay nito. Samantalang si Magda ay biglang napa-assign sa isang project sa Maynila. Ayaw man niyang tanggapin ay wala siyang magagawa sa kanyang pag-alis, ay kasama na niya ang kanyang anak na lalaki na 5 taong gulang na. Sa airport na may pagmamaari ni na Joselito, ay may nakapansin ng kanyang magandang asawa at anak na kamukhang kamukha ni Joselito. Nabigla ang lahat sa kanilang nakita, kaya agad silang tumawag kay Joselito. Sir, narito po ang inyong asawa, may dalang batang lalaki. Kamukhang kamukha niyo ang bata. Ayon sa tinig ng narinig ni Joselito mula sa kabilang linya. Ano? Andyan ang mag-ina ko? Ipinag-utos nito na madaling ipasara ang airport at hintayin siya sa kanyang pagdating. Walang kamalay-malay si Magda at ang anak nito sa mga nangyayari. Buong loob ni Magda na huwag balikan ang lalaking iyon dahil napatunayan na naman niya ang kanyang sarili sa lahat. Pero di maitatanggi na mahal pa rin niya ang kanyang young master at childhood best sweetheart. Sa pagdating ni Joselito, nakita siya ni Magda sa harapan ng pintuan ng airport. Dala ng pagtataka, nais ni Magda na iwasan siya ng tingin at atensyon sa pag-aakalang di naman talaga siya mahalaga rito. Bakit siya naririto? Bakit narito si Joselito? Mabilis na humakbang si Magda kasama ang anak papalayo sa lalaking iyon. Pero ganoon din kabilis ang paghabol sa kanya ng asawang si Joselito. Sa paglapit nito ay sabay hawak sa braso ng babae. Magda, wait. Can we talk? Wika nito. Nanlalamig ang katawan ni Magda at dama iyon ni Joselito. Di rin ito makapagsalita. I know the truth. Alam ko na ang lahat and I beg you sorry, Magda. Sabay luhod ng lalaki sa harapan ng babae at anak nito. I'm sorry sa lahat ng pinaranas ko sa iyo. Sa lahat ng sakit at pagpapaubaya ko sa inyo ng anak ko. Halos di mapigil ni Magda ang luha sa kanyang mga mata. Ma'am, who's with that man? Tanong ng batang lalaki sa tabi ni Magda. Sabay hawak ni Joselito sa kamay ng bata. Son, I'm your dad.
Wika nito. No, I don't know my dad. Sagot ng batang may dalang pagkagulat sabay tingin sa pawang nahingi ng eksplanasyon sa kanyang ina. Yes, son. He is your dad. Sa marahang tinig. Thank you, Magda. Hayaan niyo akong bumawi sa inyo ng anak ko. Don't you think it's too late? I'm here for business. Nothing more. I know kung gaano kabigat yung kasalanan ko sa iyo at sa anak ko. Pero hayaan mo sanang bumawi ako sa inyo. Walang narinig na kahit anong salita si Joselito mula kay Magda. At patuloy lamang itong naglakad, hila ang kanilang maleta habang hawak ang kamay ng kanilang anak. Nagdiretso sina Magda sa hotel na tinutuluyan nila. Nakarating ang balita sa buong business world ng mga Reyes. Nalaman ng lahat ang pagbabalik ng tunay na Mrs. Reyes kasama ang anak nila na tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes. Nakarating din ang balita sa pamilya Cruz, ang pamilyang nagpalaki kay Magda at di sila makapaniwala sa narating at naging buhay ni Magda. Sa kabilang dako ay nagpatuloy si Joselito sa pang-aamo sa kanyang mag-ina at handang ipakilala ang mga ito sa kanilang mundong ginagalawan. Pero tumanggi si Magda. Hindi sapat ang sakit na dinanas niya ng mag-isa sa kaunting paghingi ng tawad ni Joselito. Sa kanyang pagmamahal, dito ay gayon din ang kapalit ng sakit sa kanyang nararamdaman nung mga panahong winalang bahala siya ng lalaki dahil sa pag-ibig nito kay Melba. 1 buwan lamang si Magda sa bansa at babalik na rin sa London. Di naman makapayag si Joselito na muli silang magkalayo ng asawa at anak. Muli ay nagplano si Joselito na alukin ng kasal si Magda sa isang engrandeng selebrasyon. Walang alam si Magda sa planong ito. Sa araw ng pag-alis ni Magda at anak nito, pabalik ng London ay nakaplano na ang lahat. Sa eroplanong sasakyan ni Magda ay doon magaganap ang engrandeng proposal na pinaghandaan ni Joselito para sa kanya. Kumukulo na naman ang dugo ni Melba na di pa rin sumusuko na mapasa kanya pa rin si Joselito at ang pera nito. Naganap na ang proposal ni Joselito. Nakatigil pang eroplano pero aalis na ito sa loob ng 1 oras. Nakaupo na roon ang mag-inang ni Magda. Biglang may wedding march na tumunog at narinig ng lahat ng pasahero. Tumigil ang mundo ni Magda ng mga oras na iyon nang biglang lumabas ang mukha ni Joselito mula sa may entrance ng eroplano. Will you marry me again? Tanong nito sabay luhod at suot ng diamond ring sa babae. You know how much I tried to love you and forget you at the same time. It hurts every time you take advantage of me. It hurts when I pretend not to love you, my sweetheart. But after all, my heart still says yes. You are the man, the only man that I dream to be with for the rest of my life. Nagpalakpakan ng mga tao kasama ang anak nila. Ang saya ng buong paligid. Ang lahat ay parang panaginip lamang para kay Magda. Pero totoo na ito. Walang halong pagkukunwari at media. Ang pagpapakasal nilang muli ang simula ng kanilang masayang buhay at katapusan ng maitim na plano ni Melba. Sa kasal nila ay ipinagtapat ni Magda na siya ang batang babae na unang inibig ni Joselito at pinangako ang babalikan sa takdang panahon. Mas lalong minahal ni Joselito ang kanyang mag-ina mula noon. Labis na pinagsisihan ni Joselito ang naging pagtrato niya kay Magda noon, pati na rin ang planong ipa-abort ang anak nila. Ngayon ay isa na silang masayang pamilya. Sa kabila ng kamalian at kakulangan ng bawat isa, ay napunan ng bagong karanasan at katotohanan na siyang nagpatibay sa kanilang pagsasama. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y samahan niyo pong muli kami sa panibago pang kwento. Dito lamang sa Love Top Secrets.